When we talk about nationalism, about Rizal, is yung ating legacy na tawag ito, kaya nating pagmalaki yung ating bansa, kaya nating gawin. And ang legacy kasi ni Rizal is marami siyang, ang tawag ito, yung kanyang educational attainment, napakadami. Plus, ang gusto ko, ang pinaka-gusto ko is yung nawala na ngayon na sabi nila kasi yung kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Sa tingin mo ba, yung legacy na yon meron pa ba ngayon? Di ba? Wala na. Because nagkakaroon ng pagbabago. Diba? Kasi nga pinaglaban at alam naman natin Rizal is really good when it comes to everything. So yung legacy niya is kaya niya maging multitask. Multitask meaning, pag sinabi multitask, hindi naman dami niyang course, right? Ang dami niya natapos, lahat sa pwede siya. Yun yung legacy na iniwan niya. Na pinagmamalaki na kapag sinabing Filipino, we can work multitasks. Yun yung legacy. Like, iyan din yung nawawala. Actually, today, ang gusto ko maging advocate talaga is not only that for na ikaw ay isang Rizalista. Ang gusto ko maging advocate is yung young generation na hindi nila na distance si Rizal. What would be Rizal is all about, right? So, ang gusto sa ngayon kasi, ang sabi na, kailangan natin ibalik. Ito na sinasabi naman na dapat, ang family dapat ang unang, tawag dito, magtuturo. Kaya lang kasi, ang advocates, sa panahon ngayon, dahil marami ng generation by generation, ang gusto maging advocate talaga is yung mga kabataan. Diba? Ano ba ang meron na tayo noon na dapat natin pangalagaan hanggang ngayon? So, like for example, tawag dito na maging salamin. Diba? So, nandun na tayo na our parents, but it is really important na kasi maraming kabataan ngayon ang iba na yung ugaling tama. So, dapat kung gusto mong, kaya pinapasok natin yung tinatawag na different organization to shape the students o yung kabataan natin kasi sila yung future. So, dapat sila yung magiging advocate. Kasi kapag na-shape mo yung kabataan, in the future, yung mga susunod sa kanila na generation, magiging maganda. Set up. Ganun na. Yes, sir.